Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay kasalukuyang nagtatanggap ng SSS pension or baka naman mayroon kayong asawa, magulang o kapatid na umaasa sa kanilang buwan ng SSS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay direktang nakakaapekto sa inyong bulsa ngayong Abril. Kumpirmado na ng Social Security System, ang ika-13 buwang pension bonus ay darating na. Hindi ito chismis. Hindi ito hinala. Opisyal na ito at maraming seniors ang hindi pa alam ang eksaktong petsa, ang tamang halaga, at kung ano ang kailangan nilang gawin para masigurado na hindi nila makaligtaan ang pera. Isipin ninyo ito. Kung ang inyong buwanang SSS pension ay 6 na balan, ang ika-chure price, buwang bonus, ay katumbas din ng 6,000, isang buong buwang dagdag na kita na dumadating sa iisang buwan para sa maraming pensioners. Ito ang pinakamahalagang bayad ng buong taon. Ito ang pera na ginagamit para sa gamot, para sa apo, para sa bayarin sa bahay. Kaya huwag ninyong hayaang lumipas ang Abril nang hindi ninyo natatanggap ang inyong karapatang ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat. Kung sino ang karapat-dapat, kung magkano ang matatanggap, kung kailan eksaktong darating ang pera, kung paano ito matatanggap sa bangko o sa bayad center, at kung ano ang mga karaniwang pagkakamali ng mga pensioners na nagdudulot ng pagkaantala o pagkawala ng kanilang bonus. Manatili kayong nanonood dahil sa bandang huli ng video na ito, may espesyal na tip ako para sa inyo tungkol sa kung paano ninyo maaaring mapakinabangan ng higit pa ang pera na ito. Ang unang tanong na lagi nating naririnig ay ito: ako ba ay kasama? Ang sagot ay simple. Kung ikaw ay isang regular na SSS pensioner, ibig sabihin tumatanggap ka ng buwanang retirement pension mula sa SSS at ikaw ay aktibong nakarehistro at nakatanggap ng pensyon sa loob ng taon. Karapat-dapat ka sa ika-13 buwang bonus. Kabilang dito ang mga pensioners na nasa retirement, ang mga disability pensioners at ang mga survivor pensioners, yung mga asawa o anak na tumatanggap ng pensyon sa ngalan ng namatay na miyembro. Ngunit may isang mahalagang detalye na dapat nating tandaan. Kung nagsimula kang makatanggap ng pensyon sa loob ng taon, halimbawa noong Hulyo ng nakaraang taon, ang iyong ika-13 buwang bonus ay ibibigay ng proporsyonal. Ibig sabihin, hindi ka matatanggap ng buong won. Kung 6 na buwan ka lang nakatanggap ng pensyon, matatanggap mo ang kalahati ng iyong buwan ng pensyon bilang bonus. Kaya para sa mga bagong pensioners, huwag kayong mabigla kung ang inyong tinatanggap na bonus ay mas mababa kaysa sa inyong inaasahan. Normal iyon. At para naman sa mga miyembro na hindi pa retired pero nag-a-apply na ngayon para sa pensyon, makinig kayo. Kung ikaw ay sasali sa bilang ng mga pensioners bago mag-April 15, may pagkakataon ka pang maisama sa listahan ng mga makakatanggap ng bonus ngayong taon. Kaya kung matagal na ninyong pinaplano ang pag-file ng inyong retirement claim, ito na ang tamang oras para kumilos. Ngayon, pag-usapan natin ang numero dahil dito talaga ang interest ng lahat. Ang ika-13 buwang pension bonus ay katumbas ng inyong basic monthly pension. Hindi ito isang fixed na halaga para sa lahat. Ito ay nakabatay sa inyong personal na buwanang pension amount. Halimbawa, kung ang inyong buwanang pension ay PH 5,5, ang iyong bonus ay PH 5,5 din. Kung 10,000 ang iyong buwanang pension, PH 10,000 rin ang iyong bonus. Simple lang ang formula. Kung ano ang iyong monthly, iyon din ang iyong ikatundi na buwang bayad. Ngunit narito ang isang bagay na maraming seniors ang hindi alam. Ang ika-13 buwang pension ay hindi kasama sa income tax computation para sa karamihan ng pensioners. Kung ang inyong kabuuang taunan ng pensyon ay hindi lalampas sa PH-100, malaya kayong makatanggap nito ng walang bawas na buwis. Ngunit kung mayroon kayong ibang pinagkukunan ng kita bukod sa pensyon at ang inyong kabuuang kita ay malaki, mabuting kumonsulta sa isang accountant o sa pinakamalapit na BIR office para masigurado ang inyong sitwasyon. Ngayon, may isang bagay ding dapat tandaan tungkol sa mga benepisyong pangkalusugan. Ang inyong PhilHealth contribution kung may bawas pa rin sa inyong pensyon para dito ay hindi binabawas sa ika-13 buwang bonus. Tumatanggap kayo ng buong halaga. Walang pinuputol na PhilHealth para sa bonus na ito. Iyan ay magandang balita para sa lahat ng pensioners. Ngayon ang tanong na pinakamahalaga sa lahat ng seniors. Kailan?
Ayon sa SSS, ang ika-13 buwang pensyon para sa taong ito ay ilalabas simula sa ikalawang linggo ng Abril at hanggang katapusan ng buwan. Ngunit ang eksaktong petsa ng inyong pagbabayad ay nakasalalay sa inyong payment schedule. Ang SSS ay gumagamit ng sistema ng staggered release. Ibig sabihin, hindi lahat ng pensioners ay matatanggap ng pera sa iisang araw. Ang inyong release date ay kadalasang nakabatay sa huling dalawang numero ng inyong SSS number. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 1 o 2, ikaw ay kabilang sa unang batch ng magtatanggap. Kung ang huling numero ay 9 o 0, ikaw ay nasa bandang huli ng buwan. Kaya huwag kayong mag-alala kung hindi pa dumadating ang pera sa ikaingis o ikalawang linggo. Normal iyan, depende sa inyong account number. Para sa mga tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng Medicard or ng SSS, affiliated na bangko tulad ng Land Bank, BDO o Metrobank, ang pera ay direktang i-deposit sa inyong account. Kailangan ninyong tiyaking aktibo ang inyong account at walang dormant status. Ito ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkaantala. Ang account ng pensioner ay naging dormant dahil wala itong transaksyon sa loob ng mahabang panahon. Kung hindi kayo sigurado, pumunta sa inyong bangko ngayon at itanong kung aktibo pa ang inyong account. Para naman sa mga tumatanggap sa pamamagitan ng mga bayad centers tulad ng M-Willier, Cebuana Willier o Western Union, ang inyong claim slip o confirmation ay kadalasang ipapadala sa inyong rehistradong address o available sa online SSS portal. Siguraduhing updated ang inyong address sa SSS records. Meron akong ilang mahahalagang babala para sa inyo at pakinggan ito ng mabuti. Ang unang malaking pagkakamali na nagagawa ng mga pensioners ay ang hindi pag-update ng kanilang contact information sa SSS. Kung ang inyong numero sa telepono, address or email ay hindi na tama sa SSS records, maaaring hindi kayo makatanggap ng notification na darating na ang inyong bonus o masama pa, maaaring maantala ang inyong bayad. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o gamitin ang MySS online portal para i-update ang inyong impormasyon ngayon na bago mag-Abril. Ang pangalawang pagkakamali ay ang hindi pagsusuri ng inyong pension amount. May mga pagkakataon na ang buwan ng pensyon ng isang miyembro ay hindi pa naaayos pagkatapos ng mga pagbabago sa SSS contribution rates o pagkatapos ng pagpasa ng mga batas na nagtaas ng minimum na pensyon. Kung ang inyong pensyon ay hindi dumaan sa benefit review sa nakalipas na 3 taon, maaaring may kakulangan sa inyong tinatanggap. Ang SSS ay may programa para sa pension review na maaari ninyong hilingin ng personal sa kanilang branch. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga hidden benefits na maraming seniors ang hindi nakukuha. Una, kung kayo ay may kapansanan na na-diagnose pagkatapos ninyo mag-retire, maaari kayong mag-apply para sa dagdag na benepisyo sa ilalim ng SSS Disability Provision kahit na retired na kayo. Ito ay isang benepisyo na halos hindi alam ng karamihan. Pangalawa, ang mga senior citizen na SSS pensioner ay may karapatang sa dagdag na diskwento sa mga SSS-accredited na ospital at klinika para sa mga medikal na pangangailangan. Ito ay bukod pa sa inyong PhilHealth at senior citizen discounts. Pangatlo, at ito ay napakahalaga para sa mga may asawa o anak. Kung ang inyong pensyon ay kasalukuyang mababa dahil sa maliit na contribution noong aktibo kayo, maaari kayong mag-apply para sa pension upgrade sa pamamagitan ng pagpapakita ng inyong original na SS contributions records. May mga kaso kung saan ang mga member records ay hindi kumpleto sa SSS database at ang pagpapakita ng inyong original na receipts o employer certification ay nagdudulot ng pagtaas ng pensyon. Para sa mga seniors na kailangan pang pumunta sa SSS office, mayroon akong ilang praktikal na payo na makakatipid sa inyo ng oras at lakas. Una, huwag pumunta sa SSS branch sa simula ng linggo lalo na sa Lunes at Martes. Ito ang pinakasiksik na araw dahil maraming employers at members ang nagko-comply ng mga deadline. Ang pinakamahusay na araw para pumunta ay ang Miyerkules o Huwebes at ang pinakamabilis na oras ay sa pagitan ng 10 ng umaga at 1200 ng tanghali. Pangalawa, gamitin ninyo ang priority lane para sa mga senior citizen. Lahat ng SS branches ay may dedicated na senior citizen lane at kung hindi ninyo ito ginagamit, mas mahihirapan kayo. Huwag mahiyang sabihin sa guard na senior citizen kayo at kailangan ninyo ng priority access.
Ito ay inyong karapatan at protektado ito ng batas. O banglo, kung kayo ay may kasama na mas bata kaysa inyo, anak, apo o katulong, huwag kayong mag-atubiling magpadala ng proxy basta mayroon silang dala na inyong special power of attorney, valid ID ninyo, at valid ID nila. Ang SSS ay tumatanggap ng mga authorized representative para sa karamihan ng transaksyon at nakakatipid ito ng malaking lakas para sa mga seniors na may karamdamang nagpapahirap sa pagbibiyahe. Para sa mga gustong gawin ang lahat online, ang SSS portal sa website ng SS ay nagpapahintulot sa inyo na tingnan ang inyong pension ledger, i-verify ang inyong release date para sa ika-13 buwan, at i-update ang inyong personal na impormasyon nang hindi na kailangan pang lumabas ng bahay. Kung hindi pa kayo nakaka-register sa portal, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong anak o apo or pumunta sa SS branch at hilingin sa staff na tulungan kayong mag-register. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakamahalagang bahagi kung paano natin gagamitin ng matalino ang ika-13 buwang bonus. Alam ko na maraming seniors ang maraming pangangailangan at ang tukso ay gastusin agad ang lahat sa sandaling matanggap. Ngunit nais ko kayong mag-isip ng maigi bago ninyo hawakan ang pera. Una, ibukod muna ang pambayad sa inyong mga pangunahing gastusin sa susunod na 3 buwan. Ang gamot, ang bayarin sa kuryente at tubig at ang pagkain. Gawin inyong priority ang mga essentials bago ang anumang iba pa. Ito ay tinatawag na pay yourself first, ang pagprotekta ng inyong kinabukasan bago ang lahat. Pangalawa, kung mayroon kayong utang sa bangko o sa informal lenders, lalo na kung mataas ang interest, gumamit ng maliit na bahagi ng inyong bonus para mabawasan ang utang na iyon. PH, na binabayad sa principal ng isang high-interest na utang ay nagsisave sa inyo ng marami pang piso sa hinaharap. Pangatlo, at ito ang payo ko na pinaka-espesyal para sa lahat ng seniors dito. Kung mayroon kayong apo o anak na nag-aaral, isaalang-alang na itabi ang kahit isang maliit na bahagi ng bonus para sa kanilang pag-aaral. Hindi kailangang malaki. Kahit 2,000 o 3,000 na nakatabi para sa susunod na enrollment ay malaking tulong na. Ang edukasyon ng inyong mga mahal sa buhay ay ang pinakamainam na pamana na maaari ninyong ibigay. Mga mahal na seniors, ang ika-13 buwang bonus na ito ay hindi regalo. Ito ay isang benepisyo na inyong kinita sa mga taon ng inyong pagtatrabaho at pagbabayad ng contribution sa SSS. Kayo ay nagbayad ng inyong obligasyon noong nasa trabaho pa kayo at ngayon inihahatid ng SSS ang pangako nito sa inyo. Kaya huwag kayong mahiyang kunin ang bawat sentimo ng inyong karapatan. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors. Maraming pensioners ang hindi updated sa mga bagong impormasyon at baka mayroon silang tanong tungkol sa kanilang bonus na masasagot ng video na ito. Ang pagtulong sa isa't isa ay ang pinakamainam na bagay na magagawa natin para sa ating mga kababayan. Salamat sa inyong pakikinig. Pag-ingatan ninyo ang inyong kalusugan at sana ang ikatinebuwang bonus na ito ay magdala ng kaunting kaginhawaan at saya sa inyong pamilya ngayong Abril. Hanggang sa susunod na video, paalam. M.